Alam niyo ba mga lods na ang pinakamatandang nabuhay sa mundo na Baji o Bajirigar o Kids 29 years old? Alamin niyo yan sa ating topic mga lods. Ayun mga lods, tapos update tayo sa ating mga kids. At yung ating raffle tuloy-tuloy pa rin mga lods. Yung mga nagtatanong dyan sa comment section, pumunta kayo sa may messenger lods. Doon tayo mag-usap para malinaw kung paano ang gagawin nyo mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Update tayo sa ating mga sa mga ating mga kids. Kasi nung isang araw parang tingin ko 17 or 18. Ngayon mga lods, parang nasa 24 yata sila mga idol. Hindi ako nagkakamali yan. Ayan mga lods, talagang masisipag yung ating mga Although may nakita akong namatay, tuyo na mga lods. Totally kung di namatayan to, bali 6 sana yung napisa niya. Pero okay na rin yan mga lods. Kumbaga, out of 6, 4, abay, pwede na mga lods. Ayan mga idol. Ngayon, yung patungkol sa yun ako na sa raffle mga idol. Tuloy pa rin yan kasi kagabi nga ba yan? Basta yung huling nakausap ko yan, nag-entry ng 10. Taga-Caloocan yata yan, sabi ni Lods. Ngayon mga Lods, yung mga nagtatanong pa rin, punta kayo sa messenger, ay sa comment section, tapos sabay punta kayo sa messenger, sa Juniors Pabalan, yun, mas malinaw doon. Tsaka pwede ko kayong kung talagang hindi nyo maintindihan nyo kung paano yung gagawin, pwede ko kayong i-call. Basta sa messenger lang mga lods. Okay mga lods, sa tuloy-tuloy lang yan, 15 pesos per entry. Tapos merong nag-entry 10, may 7, may 3, may 5. Bala na kayo mga lods. Ngayon para kung gusto nyo mabilis yung may raffle to, siguro, lagyan nyo ng average, pinakamababa, 7. Kasi ganito yung ginagawa ko mga idol. Sa 100, di ba kung 15 alanganin, kulang ng 5 piso sa 7, di ba no? So pag nag-entry ka ng 100, ginagawa ko ng 7 entry yon mga lods. Parang pinakapartida na lang. Kasi hindi naman tayo nag-aabol ng mga lods. Ang purpose ko lang naman, kaya tayo siyempre, yung patoka. Tapos yung mga gustong magkaroon ng kits. Ganun lang yun mga lods. Kaya, kumbaga sabi nga ng iba, pamigay. Di ba, no? May nagmamalasakit sa atin. Sabi nga, logi tayo. Pero yun, salamat sa iyo mga lods. Mga idol, salamat sa malasakit nyo. Pero naman kasi, hindi naman tayo naghahangad ng sobra mga lods. Lalo na, ngayon, nakikita ko, may pumapasok ng... Totally, sa YouTube ko, hindi ko pa alam kung ano mangyayari mga lods. Pero may nakikita kang pumapasok, kaya lang napakaliit. At saka alanganin, kasi alam mo ko, ang pasukan niyan 21 Nagtatapos yung end ng cut off. Pero hindi ko pa intindihin yung mga lods kasi wala pa yan. Matagal pa yan. Kaya, ayun, ginagawa ko itong pagpaparapol para mairaos natin yung mga alaga natin. Pag nakita ko naman na kumukunti na siyempre i-stop natin yung mga lods. Kaya mga nagmamalasakit sa akin, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti ng loob nyo, lalo na yung mga kasi may nagbibigay mga lods kahit pa paano nagbibigay ng patoka, sana dumami pa yan kasi sa mga kids naman natin yan mga lods. Okay, iwanan na natin yan mga lods. Ngayon ito yung mga alaga natin, yan tuloy-tuloy na na dumadami o lumalaki yung mga kids natin. Sana ma-reduce yung mamatay. Ngayon ituloy na natin yung ating topic nung nakaraan, di ba no? Para paano nga ba, di ba no? Kasi galing na sa breathing cage, napunta sa cage na katamtaman hanggang sa napunta sa flying cage. Tapos na ba yun? Ganun na ba yun? Okay na yung hindi nagtatapos dun mga lodi o mga idol. Gaya ng sabi ko, nasa flying cage, nadadali pa rin tayo, di ba no?
So dapat safety pa rin yung ano, yung flying cage natin na iwasan nating masungkitan tayo ng pusa o ng daga, di ba no? O palagay na natin sige, free na siya sa ano, sungkit, sa daga, sa ano, palagay na natin safe na safe yung ano, kagaya kay Sergio, talagang pag na shoutout sa iyo Lods, pag nakikita ko yung ano niya, talagang ano, safe siya kasi dating paupahan daw nila yung ginawa niyang ano, kaya nakakaingit ka idol. Nakakaingit ka Lods kasi kung may ganyan ako, no, napakasaya ko na safe yung ano niya mga Lods, yung ano ni ano, yung kasama nating ano, mag-ipon. Ayun, sana kung lahat ganyan yung mga ano natin, napakaswerte natin. Safe na safe yung mga ibon mga Lods. Ayun, iwan na natin yun. Ngayon, palagay na natin, safe na safe. Kagaya kay Sergio, no? Okay yung ano niya eh. Nakikita ko eh. Minsan nag-uusap kami nito eh. Pasensya na kayo mga Lods. Yung mga lahat ng nagsisend ng video, nagte-text, nagchat-chat sa akin eh. Medyo habang tumatagal, bumibisi tayo. Kaya kung medyo hindi ko kayo nasasagot agad o kaya parang heart lang tapos thumbnail eh. Pagpasensya nyo na ako mga Lods kasi unti-unti na tayong nabibisi. Siyempre, tsatsagayin natin to para pagdating ng araw, gusto kong matupad yun eh, na pag talagang malaki na yung channel natin, pag nagparapol tayo, gagawin ko yung mga Lods. Pero hindi lagi naman siguro. Yung parang, malay nyo kung lagi-lagi, ano. Alam mo yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko kakalimutan yun mga Lods. Yung may ibon na, may cage pa, may nest box pa, kompleto na, basta. Di ba, no? Napakasaya no, kaya tulungan nyo akong ano mga Lods. Sana huwag kayong mag-escape ng mga ads. Kasi yung ads natin mga Lods, umpisa, meron. Sa mid-roll, ibig sabihin, kalagitnaan, meron. Tapos yung dulo-dulo mga Lods, tapusin nyo yung ano hanggang magpalit siya ng video, di ba? No? Magpapalit na ng video yan. Huwag nyo ano, huwag nyo pipindutin kagad, huwag kayo kagad mag-ano kasi nandun yung mahabang ano mga idol, mahabang ads. Isang dalawa yun, mahaba. Kaya parang pinaka-amot nyo na sa akin, sa ating mga alaga, mga Lods. Para yung sinasabi ko, pagdating ng araw, kung malay natin, pala rin tayo rito, eh, magawa ko yung ano, yung sinasabi ko sa inyo, mga Lods. Di ba, mga Lods? Ha? Siguro ano, tulungan nyo ako, mga idol. Pinaka parang amot nyo na pag dumating yung araw na yon, ayun, maganda yung ano, kahit taga Batangas ka pa, kahit taga Pampanga ka pa, basta ano yan, free ano na yan, basta yun na yun, sana magawa natin yan mga Lods. So ngayon balik na tayo dito sa topic natin, baka mapalaot na naman tayo. So ngayon nasa flying cage na tayo mga Lods. Malakas na ibon, di ba? No? Kasi malakas talaga yan kasi nasa malaking hawla. Kampante na ba tayo na buhay na yan? Hindi, teka muna mga Lods. Tandaan nyo, kung safe tayo sa pusa, safe tayo sa mga daga, sa mga parasite, mga Lods, hindi tayo safe. Tandaan nyo, maraming kalaban ng ibon. Yung nakikita natin at saka yung hindi natin nakikita. Mga parasite, mga bulatin nila, di ba? No? Kasi yung mga binibili natin patoka mga Lods, hindi naman tayo talaga safe dyan. Bakit ko nasabi? Karanasan ko yan kasi bumili ako ng patoka. Tapos nagme-mix ako kasi minsan pag may pera talaga, bumibili ako magandang klase tapos ako na nagme-mix. Dumadayo talaga ako sa market, sa Muñoz, dinadayo ko yan. Ngayon, nagtataka ako, bakit ang daming doon sa pinaglalagyan ko ng ang daming mga parang mga bubuyog mga Lods. Hindi ba yung bubuyog uod dyan? Di ba na? Bago maging bubuyog yan, uod dyan. So ngayon, ang mentality ko ron, logic ko doon, mga hinuha ko, kumbaga. Kung ibabalik mo yung bubuyog na malit na yun, uod yun mga Lods eh. Pag yung nakain na ng ibon natin, so may uod sa katawan yung natin mga Lods. So yung uod na yun, nagkakos minsan ng di ba na? Nagtataka ka ba't nagtatae yung ibon, di ba no? Tapos palagay mo na yung uod na yun napunta sa nakakain. Talagang uod na nakakain nila kasi makulit yung mga alaga natin kung ano man yan kinakain nila, di ba no? O kaya yung uod na yun nandun pa sa mga seeds na yan.
hindi natin nakikita. So hindi pa tayo safe doon. So ngayon, ano ang dapat natin gawin? So doon papasok si wash out mga lods. Di ba, no? Kung nasa mga food tray siya o sa mga ano, pag nagbuga tayo sa mga cage, yung mga kuto-kuto na yan, kung ano may mga parasite na yan. So nakakatulong yon si wash out. Yun ang gamit ko mga lods. So, wash out, baka namin. Di ba mga lods, no? So, umpisahan na natin ano, siguro ito yung pinaka-the best. Kung wala rin lang laman yung unang paglalagyan nyo ng cage, sprayin nyo muna. Ang pagtimpla ng wash out, kung wala pang cage mga lods, 2 litro, isang wash out yun. Medyo matapang-tapang, pati yung food tray, sprayin nyo yung kulungan. So, ibig sabihin, bago nyo ilagay yung kulungan doon, ay yung kulungan, yung mga kits, may spray na, no? So, ngayon, siyempre, nandun na yung mga ibon natin. Pakakainin na natin yan. Ayun na, may mga pinapatuka natin. May nasasama nga na yun, hindi natin masabi yan eh. Kasi, hindi naman natin alam kung saan nanggagaling yung mga patuka na yan. So, ngayon, yung mga tinatain yan, di ba, no? Yung mga langaw, yan. Yan, isa pa yung langaw na yan. Hindi natin masabi yan, no? Hindi siya makakadapo sa ano kasi maliit lang yan. So, yun yung trabaho ng wash out mga lods. Para ma-reduce yung langaw. O totally, minsan ako pag nag-spray talagang nawawala yung langaw. Although, hindi naman talaga nilalangaw yan. Minsan lang. Lalo na pag medyo umulan, tapos nabasa. Kagaya sa akin. Ito, mga lods, ay na-apply ko yun sa akin. Diba, minsan natapon yung tubig. O kaya, kagaya sa akin, minsan umulan, nababasa yung sa may food tray. Pinakasapin ko. Nagkakaroon ng langaw, mga lods. Diba, no? O, tapos pag nagpapakain ako ng Integra, yun, nagkakalangaw. Kaya, yun ang trabaho ni wash out. Sprayin yun. Yung iwasan nyo na lang muna yung mga kits kasi maliliit pa naman yung mga yan. So, yun. So, nakaka-reduce sa, ano, sa mga parasite. Kasi langaw, may dala ring uod dyan eh. So, ngayon, ang ibon natin, kahit muna hindi po muna natin isprayan kasi bata pa naman. Siguro pag umidad ng mga 5 months, yun, pwede nang bugahan yun mga lods. O kaya kayo rin, obserbahan nyo rin na pag medyo kamot na rin ang kamot, alisin nyo yung mga pakainan, bugahan nyo yan ng wash out. So sa ganun, laging ano yung mga ibon natin, laging press ang pakiramdam. Tapos ugaliin yung maglagay ng paliguan mga lods. Kahit sa loob ng 1 linggo, 1 beses. 1 o 2 beses. Para lagi silang ano. So, ibig sabihin, pag nawawash out sila, yung wash out, hindi naman lagi yun eh. So, kumikintab yung ano nila, tapos nawawala yung mga kuto-kuto, mga parasite na yan. So, yun ang sikreto kaya magaganda yung mga balahibo ng ating mga alaga, mga lods. Sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, in-update ko na yung impormasyon doon. O, ganun yun mga idol. O, ano pa? O, habang tumatagal, ganito mga lods. Kasi siyempre, magkakaedad dyan yung ibon natin. Mabuting mabuti kung lagi mong naiya-out yan, eh, paano kung dumami? Kagaya sa akin talagang hindi ko alam kung saan ko nailalagay yung ibon, ano? Kaya nagdalawang cage ako dati, eh. O, ano pa yun na magkokos ng ano yung ibon natin, baka magkasakit. Di ba, no? Yung scalmite, damay na dun yun, yung sa mga parasite. Minsan na naiiwasan na yun, yung pag nagano ka ng wash out. Ngayon, eto naman yun. Paano naman yung sa loob ng katawan ng ano natin? Di ba, no? Paano kung nakain na yung seeds, may bulati na, di ba, no? Paano yun? Doon naman papasok si Sunrox, mga lods. Ayan, di ko alam, basta ako, ang gamit ko Sunrox. Sunrox, baka naman. Yung mga lods, no? Yung Sunrox, medyo ingat kayo ng paggamit, mga lods. Kasi ako di ko alam kung 8 galon yun eh. Ay, 8 litro yun eh. Yung aking 8 litro pa o 6. Alam niyo yung takip ng Sunrox, tingnan niyo yung mga nanay niyo dyan, kung medyo bata pa kayo, kaya mga esme niyo, mga misis niyo. Yung Sunrox na, di ba, yung 1 liter yata yun. Yung takip niya, total hindi ka naman maliligaw. Yung takip nun, halos magkasinsukat lang ng takip ng mga soft drinks na di plastic. Ganun lang yung Yun, isang sukat ng takip sa 6 o 8 litro.
na tubig. Sa umpisa mga lods, siguro pinakapayo ko sa inyo, dun sa 8 litro ng tubig, isang takal na isang ispop lang. Yan yung ipaiinom natin sa ating mga alaga. At saka ako, ito personal kong ginagawa, hindi lagi-lagi yan mga lods. Diba no? Bawa, umidad na ng 5 months yung ano ko. 5 months, 4 months, kamo na. O, ilagay natin sa 5 months. So, ibig sabihin, marami nang nakain na kung ano-ano yan sa ano, diba no? So, para malinis yung internal ng ano natin, mabawas-bawasan man lang. Yun na, tinitimplahan ko ng ano yon para sa inyo, ang payo ko, 8 litro, isang ano yon, takal ng takip ng Sunrox. Tapos yun, i-mix nyo yun. So yun yung ipaiinom nyo sa mga alaga nyo. Yung limbawa, konti lang alaga mo, di hanggat hindi na uubos, painom mo lang yun. Kasi hindi na mamamatay yung mga lods eh. Ang totoo, alam nyo ba na sa clinic, nagkwentuhan kami ni Doktora, shoutout sa Dr. Mitch. Habang binigyan niya kaming gamit na sakay kami sa sasakyan niya. Kukwento ako. Kaya nagkwento rin siya. Ginagamit niya rin yon sa clinic. Kaya yan, ang Sunrox, huwag mo lang inumin yung isang bote mga lods. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Ngayon, pag ininom mo isang bote, ito, das ka dyan. Diba na? Ba't kala nyo ba yung ibang mga ito reveal. Pero hindi ako babanggit ng ng mga produkto. Alam nyo ba na ganun yung ibang mga kinakain natin o mga iniinom, may ganyan yan mga lods, baka hindi nyo alam. Gusto kong bumanggit kaya lang pero kung matalino kayo, masasagasaan to mga lods. Yun, basta sa mga produkto, yung panlinis sa mga lods, sa mga iniinom natin, yung pantimpla sa panlinis sa pinantitimpla nila yun sa mga iniinom natin. Baka hindi nyo alam. Diba no? Baka yung hindi nakakaalam dyan. Papapalaot na naman tayo mga lods. Iwan na natin yan mga lods. Mabigyan ko kayong tip sa mga soft drinks mga lods. Ayan. Yung gamit sa na panlinis, ginagamit ng mga kumpanya yan sa sa mga soft drinks. Alam na mga chemist yan. Hindi na bagong bagay yan mga lods. Ayun. So bakit kailangan ng di ba ng Sunrox? Kung Sunrox ang gagamitin natin. Kasi nga para yung mga nasa loob ng mga parasite kahit paano mapatay mga lods. Di ba Siguro dito na tayo focus mga lods para maganda yung natin kasi mahaba na yung video natin So kung hindi pa naman masyadong ganyan ibon mo, masigla pa yun lang. Tapos susunod naman, itong linggo na to. Ako ginagawa ko lang isang beses ang linggo mga lods. Kasi basta ayaw ko lang magyabang kasi maingat naman tayo. Hindi lang ako masyadong malinis sa food tray kasi dahil walis-walis lang kasi nga masikip yung lugar ko. Pero pagdating sa yung nila, yun, maano naman tayo ron. Yung pinakita ko sa naglinis ako isang kamay, nahirapan lang ako pero sa totoo mga lods, meron ako ginagamit. Parang isnet, nilinis ko yun tapos may kinokopya akong pag wala si commander, wala niya yung Sunkist. Yung Sunkist na pagkain. O lemon yan. Madalas magdala si commander niyan. So yun talaga yung ko na pinalilinis ko. Minsan nga yung kalamansi, pinapipiga ko doon. Pwede rin naman kasi yung mga lods na pang-reduce ng sinisipon yung alaga niya. Pero bihirang sipunin yan. Pero kahit hindi sinisipon, maraming kalamansi dala si commander. Kaya yung yung lemon. Yung katas, nilalagay ko sa tubigan nila. Yung balat, yun ang pinangkikis-kis ko sa pipigayin ko ng pipigayin yun. Tapos yung doon ko binabanlawan yung mga natin, yung mga mga tubigan. Yun naman lagi kasing minsan natataihan nila yun. So yun mga lods. Tapos
Yung isa pa yung itong linggo na to ano ka, gumamit ka ng sunrock, di ba, no? O, sunod naman, ito narinig ko sa isang vlogger to, hindi naman masamang mangopya mga lods. Masama lang gumawa ng masama, kinopya mo yung masama. Pero kung sa ikabubuti ng ito narinig ko sa kanya to, personal. At saka yung foreigner din. Marami akong narinig na ganito Kaya lang sa ibang bansa, hindi listerin Ibang klaseng listerin ang gamit niya. Ano yung pangmumog? Di ba, no? Na ako, pag nagmumumog ako noon, piniplema ako. Kaya, sabi nito, ano kuya dyan? Sabi niya, nung ginamit mo ba to? Kasi minsan ginagawa ko experimental nito. Umayos ba yung mo o nagka-plema ka ba? Ayun. Sabi ko nagka-plema. Ayun. Pag kasi hindi maganda epekto sa mga nila, hindi na nila ina-advise yun. Ganun yun mga lods. Nakakatulong din yan, may mga kilala tayong doktor. Isa sa kwentuhan lang, nakakuha ka ng ng idea. Tapos i-apply mo sa ibon. Yung pwedeng i-apply sa ibon. So yun mga lods. Yung listerin, yun, medyo hindi delikado yun. Ganun din. Siguro kahit 2 takal, ganun, 3. Kasi naman yun totally kahit painom mo ng yun, hindi na mamamatay ibon Pero malakas yun sa bakterya mga lods. Alternate lang yun. Ako sa totoo lang ito, tinuturo ko lang sa inyo pero ako ginagawa ko to sa loob ng 1 buwan, 2 hanggang 3 beses lang mga lods. Bakit ganon? Kasi nakikita ko okay naman yung mga pero nire-regular ko yun. Siguro pinaka sasabihin kong diretso 1 beses 1 linggo. Kasi minsan kaya sabi ko 3 beses lang. Nakakalimutan ko kasi mga lods. Siya? Ibig sabihin, nare-reduce mo sa mga, lalo na pag magbe-breed ka mga lods. Yun. Malilinis yung loob ng katawan ng mo, mga parasite niya sa loob. Tapos na basta. Isang araw itatapik natin yan. Paano? Yung eksaktong Kasi yung ginagawa natin ngayon, yung basic lang mga lods. Yan, although ito, medyo updated na tong patungkol sa tubigan niya, sa cage. So, ganun lang mga idol yung pag, patuka. Di ba, no? Yung mga natatapon, kasi minsan nilalanggam yan. Baka mamaya, kinakagat na pala ng langgam yung hindi natin alam. Lalo na kung medyo bagong lipat siya. Yun, nakakatulong yung mga sinabi ko sa inyo, yung wash out, matatanggal yung langaw, mga langgam, ayaw yan. Minsan nga, daga, pag bagong spray ka, ayaw din yan O yung mga kumakapit sa cage yan, di ba, no? Ako minsan sinasagasaan ko yan tatanggalin ko lang yung mga patukaan, inumin na. Ni-spray ko yan, pinapaliguan ko ganyan. May nabibili naman sa online yan mga lods. Yung panahon ng pandemic, yung mga pang-spray na gano'n. May nabibili nun. So gano'n lang mga lods. Siguro susunod ano pa ba itatapik natin? Di ba pag susunod sa ika-5 yugto, titingnan ko kung ano yung kasi kumbaga, ang stage ng alaga natin nasa 5 months, di ba, no? Ayan, sige, doon tayo magtatapos sa 5 months. Di pa punta na sa maturity, no? Halimbawa, kung alaga mo lang sila, mula sa 5 months hanggang doon sa siya, papunta sa, maturity, kumbaga. Ano naman ang gagawin, mga lods? Ayan. Yun ang aabangan naman natin sa susunod nating kabanata. At nakalimutan yata ako mga idol. Yung teka, may nakalimutan ako mga lods. Yung yung patungkol sa sa edad ng ibon. Ito trivia to mga lods. Alam nyo ba na ang pinakamatandang naitalang ibon 29 years old. Ayan. 29 years old. Ito, babasahin ko kasi sabi nga sa inyo pag minsan na may ito. Basahin ko sa Tagalog na lang. Ililiwat natin sa wikang Pilipino mga lods. Ito yon. Sabi niya, ang pinakamatandang budgerigar o kits, kumbaga para kits, no? Na naitala, pinakamatanda to mga lods. Na naitala ay si Charlie. Ang pangalan niya lods, mga lods, Charlie.
na nabuhay hanggang 29 years old, kumbaga. 29 years at 2 months. Yan. Oh, haba, yan. Parang tao. Tapos, ipinganak si Charlie noong April 1948. At inalagaan ni Dinsey. Yan. Si J. Dinsey. Sa Stonebridge, London. Yan. Taga London siguro itong may-ari. Hanggang siya ay namatay noong Hunyo 20. Diba? Ano ba yung Hunyo? June ba yun? June 20, 1977. Ang mga budgerigar na kilala rin bilang budgie ay maaaring mabuhay ng mas matagal sa pagkabihag. Di ba, no? Kaysa wild, kumbaga. So, siguro ito, dahil alaga niya, yun ang sinasabi ko sa inyo matagal na mga lods. Kita nyo, yun dati, ang pagkaalam ko lang, 15 years. So, tama, 29 pala. 29 years. So, ito, medyo bago sa akin to 29. 29 and 2 months. Years yun, mga lods. 1948 hanggang 1977. Haba ng buhay niya, mga lods. So, yan, mga lods, yan yung naitalang pinakamatanda. Gusto nyong maging ganyan kahaba yung buhay ng niya, mga alaga niya. Sundin natin yung yung siguro ito nabitin ako dito pasundan natin sa susunod na vlog, mga lods. Siguro iyon ako yan, mga lods. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.